Hindi matanggap ni Vivian at nitong si Venus ang kanilang pagkatalo na tuluyan nang nawala sa kanila at napunta na nga kay Tata. Kaya nung mga time na makita nila ito sa daan ay agad nila itong bibigyan ng sakit. Susubukan nila itong sagasaan, ngunit agad-agad ang karma ay bumalik sa kanila dahil poste ang nabangga nila instead nga na itong si Tata. At sa pagkakataong yun ay tela mabaliw-baliw na nga itong si Venus. At itong si Vivian ay tuloy na nga nahuli ng mga pulis dahil sa pagtangkang pagpatay sa anak ng gobernador. Hindi na talaga pinatakas ang mga ito. Nagising na lamang itong si Vivian na suot na ang dilaw na damit dahil kulungan na ang kanyang bagsak. Sa kabilang banda, ito namang si Venus ay nasobrahan na sa pag-iisip. Kaya naman siya ay naloka at hindi matanggap ang katotohanan. Kaya naman nilamon siya ng galit at inggit dahil sa nangyari kay Tata at nangyari sa buhay niya. Sa mental hospital na nga ang pananatili ngayon nitong si Venus. Yun na ang naging bunga sa kasalanan na kanyang ginawa sa pamilya ng mga Palma. Yun na ang kanyang naging consequence. Ang banda, naging maayos naman ang buhay nga nitong si Tata at sa wakas wala nang manggugulo sa kanilang dalawang mag-ina. Kaya naman sa pagkakataong yun ay tuloy na ang inaasam na kasal nitong si Francis at nitong si Tata. Kaya naman, nasaksihan natin ang napakagandang wedding, ang matagal na inaantay din ni Tata, ang malagay sa tahimik. Masaya ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa nangyari kay Tata. Sa wakas, nakuha na niya ang buhay na tahimik at masaya kasama ang totoo niyang pamilya at ang dating pamilya na kumukup sa kanya. Maging ang mga kaibigan ay masayang-masaya sa kanya dahil na rin sa kabaitan nga nitong si Tata. Marami siyang pinagdaraanan, ngunit ang lahat ay natapos din at naging makahulugan ang kanyang buhay. Ngayon kasama na niya ang kanyang tunay na ama. Namuhay siya ng marangya. Ibang-iba na sa buhay niya dati. Sa tulong din ni Ivana na kanyang tunay na naging kaibigan ay naging maayos ang lahat. Natagpuan niya ang totoong pamilya.